Ngayong araw na ito ay sisimulan natin yung panibagong series na ang aking title po sa bagong series na ito is The Most Misused Passages in the Scriptures or Misused Verses in the Scriptures. Yung mga laging ginagamit na mga passage sa maling context. Okay? Hindi nakita yung tamang context tapos ginagamit sa kung saan-saan. Okay, bakit ko ito naisip or napansin or gustong ibahagi sa inyo? Kasi karamihan sa atin, galing tayo doon sa denomination kung saan medyo ang paggamit ng Bible ay parang ganun-ganun lang. Parang kahit sino pwedeng gumamit ng Bible, so kahit anong interpretation pwede na rin. Okay? Maraming mga passages yung mapapansin ninyo. An eye for an eye, tooth for a tooth, do not judge, yung money is root of all evil, yung ganong passages. If my people will humble and pray, were there 2 or 3 gathered in my name, yung mga passages na yan, karamihan sa mga yan ay ginagamit ng walang kapararakan or ginagamit ng hindi inaalam kung ano yung konteksto. So, sa aking palagay, napaka-importante na i-discuss natin itong mga bagay na ito. Okay? Ito yung ilan sa mga passages na di-discuss natin. Ngayong umaga, ang di-discuss ko sa inyo is Jeremiah 29:11 to 13. Okay? Sa mga susunod na linggo, kasama dyan yung Matthew 7:1, yung do not judge. Okay? Kasama din sa i-discuss ko sa mga susunod na linggo, yung whatever you ask in my name, okay, I will do it, sabi ng John 14. Yung all things work together for good ng Romans 8:28. Yung if my people will humble themselves and praise, 2 Chronicles 7:14. Yung He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, sa Colossians 1:15. Yung for the love of money sa Timothy 6:10. Yung God is faithful and He will not let us tempted beyond our ability sa 1 Corinthians 10:13. Yung train up a child the way he should go sa Proverbs 22:6. Yung I can do all things through Christ who strengthens me. I-discuss ko rin yon. Yung eye for an eye, tooth for a tooth. Yung the prayer offered in faith. Kung alam niyo yun, yung sinabi sa James 5:15 na yung prayer offered in faith will make the sick person well. Ito yung ino-quote, kaya maraming mga preacher pinapanalangin in faith. Kapag hindi gumaling, kulang ka sa faith. Di ba? Hindi nyo ba napansin yun? Maraming ganon, papanalangin nyo may sakit. Tapos kapag hindi gumaling, kulang sa pananampalataya yan, kaya hindi gumaling. Di ba? So, i-discuss ko yun sa inyo. Yung repent and be baptized. Yung above all else, guard your hearts, for it is the wellspring of life. Where there is no vision, people will perish, na ginagamit lagi ng GIL. Okay? Tapos, and when I am lifted up from heaven, up from the earth, will draw all people to myself. So yung sinabi sa John, di-discuss ko rin yun sa inyo. Kung meron pa kayong iba pang mga passages na naiisip nyo na common na ginagamit, tapos sa tingin nyo na nami-misuse, sabihin nyo sa akin, then we will study about it at titingnan natin, papakita natin kung ano talaga yung context niyan. Okay? Pero as of now, as of today, ang i-discuss ko sa inyo, sabi ko nga, ay yung sinabi ni Jeremiah, I know the plans I have for you. Plan to prosper you and not to harm you. Diba? So yan yung common verse at common passage na gustong-gusto nyo. Tama ba? Okay, maraming may memory verse niyan. Okay, bakit natin to gagawin? Kilala niyo po ba si Adolf Hitler? Sino sa inyo nakakilala kay Adolf Hitler? Meron bang hindi nakakilala sa kanya? Ano yung kanyang ginawa? Na sa tingin niyo napakatindi. Ha? Ano tawag doon? The Holocaust. Ano yung ginawa ng Holocaust? Ano nangyari nun? Pinagpapatay yung mga Jews. Bakit kaya? Bakit?
Meron ako nakuhang speech niya, part ng speech niya, bago niya dineclare yung Holocaust. Ito sabi niya, "My feelings as a Christian point me to my Lord and Savior as a fighter. It points me to the man who once in loneliness, surrounded only by a few followers, recognized these Jews for what they were and summoned men to fight against them." Tapos, "In boundless love as a Christian and as a man, I read through the passages which tells us how the Lord at last rose in His might and seized the scourge and drive out the temple, the brood of vipers, and the others. How terrific was His fight for the world was against the Jewish poison." Yung sinabi ni Jesus Christ dun sa temple na, "You brood of vipers," tinake yun ni Adolf Hitler na dapat niyang gayahin. Kaya lang yung kay Jesus, nung ginawa ni Jesus yon, nagalit siya dahil yung temple ay binaboy ng mga nagtitinda sa temple. Pero ang interpretation ni Adolf Hitler, kinote niya yon at sabi niya, dahil sa sinabi yun ng Panginoon ni Jesus, uubusin niya yung mga Jewish poison. Para sa kanya, ang mga Hudyo ay poison. Okay? That's why, anong ginawa niya? Pinagpapapatay niya yung mga Jews. Dahil lang sa simpleng maling interpretation doon sa sinabi ni Jesus na, "You brood of vipers." Diba? Nakakatuwa, diba? Kaya kung titingnan natin, kung aakalain natin na napakasimple lang yung maling pagkakaalam ng isang passage, nagkakamali kayo. Because wrong interpretation in a passage is misinterpretation. Okay? And misinterpretations will what? Will lead you to sin or wrong. Di ba? Magkakamali kayo pag misinterpret nyo. So let's look at the passage. Let's go on Jeremiah chapter 29, verse 11 to 13. Or meron sa inyong may memory verse niyan? Di ba? Meron bang may memory verse niyan? Si Rona, nilataas yung kamay, memory verse ni Rona. Okay, ito ang sabi ng NIV, Jeremiah 29, 11 to 13. "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me, and when you seek me with all your heart." Wow. Pray muna tayo. Lord, lead us in interpreting this passage and in looking the context of what Jeremiah's time speaks us through. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga passage na ito, maging malinaw sa amin yung sinasabi ng passage na ito upang wag itong ma-misinterpret. Bagkus magbigay ng mensahe sa amin kung saan magiging ikalalago ng aming pananampalataya at kaunawaan sa kalooban mo. Thank you, Father God. Ipagkaloob niyo po sa amin ang kaunawaan at kahabagan mo yung lingkod na ma-deliver ang mensaheng ito ng tama at naaayon sa kalooban mo. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po ay lumaki sa church na usong-uso yung church camp. Okay? Hindi lang kami nagtagpo ni Sister Beck kasi church nila ganun din eh. Hindi ko nga alam ba't di kami nagkatagpo sa church camp. Sa Bible school kami nagkita. Though pareho kaming lumaki sa isang denomination. Noong mga time na yon, laging binabanggit sa mga church camp, sa mga youth camp, ano yung life verse mo? Sigurado ako kayo may mga life verse kayo di ba? Ano yung mga life verse mo? Na parang kapag wala kang life verse, parang wala kang kwentang Christian. Laging yun ang tanungan sa youth camp, ano life verse mo? Ha? Ano yun? So pag wala kang life verse, humanap ka na. Okay? It's either makinig ka sa mga sermon, tapos kung ano yung pinakamagagandahan ka, yun yung gagawin mong life verse mo. Yung life verse, yun yung pinakagagawin mong bertud.
o anting-anting. Yun yung lagi mong inaangkin-angkin. Okay? Yun yung panglaban mo sa ulan, yan yung panlaban mo sa danger, yan yung panlaban mo sa malas. Okay? In short, yung life verse, yan yung inyong tawag dito? Oo, lifeline yan. Yan yung inyong tawag dito, parang meron kang kwintas na kapag merong malas, eto, life verse ko. Di ba? Gagamitin mo yun, babanggitin mo lang yun. Parang red button yun. Toot! Tapos boom! Lalabas na yung solusyon. Okay? Na yung life verse, yan yung pinakalagi mong nasa memorya, na kapag nagpe-pray ka, halimbawa, ang life verse mo is Jeremiah 29:11-13, gagamitin mo yan. Di ba, Lord, sabi mo sa Jeremiah 29:11-13, I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Di ba? Tapos ulit-ulitin nyo pa yan. Sa testimony, ginagamit nyo pa. Di ba? The problem is, itong life verse na to, we took it even out of context. Okay? Kahapon dun sa Pampanga, sa mga tinuruan ko, pinapanood ko sa kanila yung isang video ni John MacArthur. Sa problema ng mga churches ngayon, ang sabi ni John MacArthur, mas matotolerate pa ng church nowadays yung mga basurang pinagpipipreach. Basta kailangan matapos bago mag-lunchtime yung service. Okay? Wag lang hahaba yung preaching. Di baling misinterpretation. Basta kailangan sandali lang ang preaching. Okay? Yun yung problema nowadays sa mga churches because we take these passages on how we want to take it. Kumbaga sa pagkain, kinakain niyo yung pagkain sa gusto niyong pagkain. Walang basagan ng trip. Halimbawa, yung French fries isasaw-saw nyo sa sundae. Hindi sa ketchup. Ginagawa nyo yun, di ba? Walang basagan ng trip. Bakit ba? French fries yun eh. Di ba? Tapos, imbis na ketchup, di ba? So, yun. Tapos, yung hot cake, yung pancakes, imbis na syrup, ketchup ang ilalagay. Bakit ba? Walang basagan ng trip. Diba? Madalas ganun ang ginagawa natin sa Bible. Kinakain natin yung Bible the way we want it. Ang problema, hindi ho ito food. Okay? At hindi pa pwedeng kainin lang the way you want it. Kailangan natin kainin ito the way it should be. Okay? The way it should be. Dapat kainin ito ng nararapat kung paano siya kakainin. Okay? Ngayon, ano ang interpretation nyo sa sinasabi ng Jeremiah chapter 29:11-13? Ito yung common na understanding dyan. Dahil sa sinabi dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord. So, tinitake natin na ang Panginoon na nagsabi nito kasi, okay, ano yun? May plano ang Diyos na i-prosper, ano pa? Avoid us sa harm, ano pa? Magbigay sa atin ng future hope. Ng hope sa kanang magandang future. So, pagkapangit yung nangyari sa buhay nyo, hindi kalooban ni God. Ganun ba yun? Ganun po ba yun? Sa Bible study ko sa Taguig nung Thursday, merong nagtanong sa akin, Pastor, paano ko ba malalaman kung anong kalooban ng Diyos? Sabi ko sa kanya, alam niyo po, yung common sense sa God's will, hindi ho yan pagkalayo. Okay? Lagi yung pagkadikit. Halimbawa, naghahanap kayo ng mapapangasawa. Common sense, humanap ka yung kaya kang buhayin. Okay? Tapos yung kaya mong pakibagayan. Okay? Kaya mong pakibagayan. Tapos syempre yung meron kang nararamdaman, hindi naman pwedeng wala, bato lang. Tapos, higit sa lahat, kaya mo sigmurain yung itsura. Di ba? Tawa sila nung Kasi common sense nga hindi pa pwedeng malayo yun. Hindi pa pwedeng yung, kapag napangasawa mo, ayaw mo umuwi. Kasi pag nakikita mo, imbis na parang pakiramdam mo, nasa heaven ka, parang pag nakikita mo, parang ayaw mong, ano ba to? Love ba tong nangyari sa akin? O? Ganun yun God's will is always in line. Lagi siyang karugtong ng common sense. Okay?
So, paano, pastor, kung pangit yung nangyari sa atin? Sabi niya gano'n. Sabi ko, ang problema kasi sa atin nowadays, iniisip natin na ang God is good to those who are good and angry to those who are bad. Tapos, kapag pangit yung nangyayari sa'yo, hindi ka looban ni God. Well, sad to say, maraming good people na bad things ang nangyari sa kanila sa Old Testament. Okay? Nakita niyo ba si Job? Gaano katagal yung inabot ni Job na bad moment sa buhay niya? Hindi lang mo yun 1 taon. Years! Years yung inabot ni Job. Si Joseph, nakita niyo yung nangyari kay Joseph bago niya nakita yung kalooban ng Panginoon sa kanya? Simula pagkabata niya, galit sa kanya mga kapatid niya. Binenta siya. Nagbinata siya, wala na dun sa bahay nila. Doon na siya sa Egypt lumaki. Diba? Doon na siya nag-mature hanggang sa nakulong siya. Hanggang sa nagkaasawa at anak siya, wala siya sa sarili niyang bayan. In fact, hindi na nga siya nakilala ng kanyang mga kapatid. Ibig sabihin, even his physical features nag-iba na. Nagmukha na siyang Egyptian. Hindi siya nagmukhang Israelite. All those times, mahirap yung situation niya. So, paano yun? Does it mean hindi maganda? Hindi kalooban ng Lord na nangyari sa kanya? Si Joseph mismo nagsabi sa Genesis, the last part of Genesis, you meant it for evil, but God meant it for good. Diba? Pero, ang common understanding natin, I know the plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you. So, pag ikaw ay isang Christian, dapat harmless ang buhay mo. Prosperous ka. Mayroon kang hope at maganda ang future mo. That's not true. That's not true. Kung nalalaman ninyo, ang future ng mga disciples, wala sa kanila ang naging maganda ang future. Lahat sila pinatay except for John. Pero hindi man napatay si John, nilubog naman po siya sa kumukulong sulfur. Alam niyo yung sulfur, yung gamot sa an-an? Di ba mainit? Isipin niyo, gawin kayong higanting an-an, nilubog kayo doon. Wala naman kayong ganon. Di ba? Langis. Nilubog siya doon. Kaya nga, kung i-imagine niyo yung katawan ni John, malamang itsura ni John, lapnos-lapnos, mukha siyang bida sa Walking Dead. Di ba? Mukha siyang bida sa Walking Dead, mukha siyang parang siyang zombie. Kasi lapnos-lapnos yung katawan niya. Ganon yung ginawa sa kanya. Walang naging maganda yung kanila, future sa kanila. Pero paano yan? Ang sabi ng Jeremiah 29:11-13, I have the plans. I know the plans I have for you. You know why? Dahil mali ang iniisip ng marami sa passage na to. Lalong-lalo na, mali yung tinuturo ng maraming pastor patungkol sa passage na to. Kasi this passage was used by many evangelists to attract people to come to them. Hey, come here, pasok kayo dito sa church, pasok kayo sa pagiging born again. Okay? Para ano? Anong benefit nyo? Benefit nyo is you will be prosperous. You will never be harmed. And that's not true. Okay? Kung mapapansin ninyo nga, ang good news ngayon, pag tinanong ninyo, ang testimony ng marami, paano ka na born again? Bibigyan ko kayo ng sample ng mga testimony ng mga tao ngayon. Ganito. Paano ka na born again? Kasi po, ang asawa ko po ay problema sa buhay namin. 30 taon po siyang pasakit sa aking buhay. Tapos dumating po si pastor, kumatok sa aming pintuan at pinanalangin po kami. Sinabi ko po sa kanya yung aking problema. Pagkatapos po ng ilang buwan, bumalik po ang aking asawa. Ngayon po ay active na po siya sa church. Kaya po kami ngayon, buong pamilya ay nasa Panginoon na. Ganun po kayo na born again. Opo. Narinig niyo po ba doon yung repentance, yung sin, si Christ, na sinuko niya yung buhay niya because siya ay isang sinful? Wala. Pero yan yung karamihan ng testimony na maririnig niyo. Meron kayong mga maririnig na ang aking pong nanay ay nasa karamdaman. Ilang pong taon po siya at wala pong makapagpagaling. Ilang albularyo po yung aming tiningnan. Wala pong makapagpagaling. Pero nung pinanalangin po ng aming pastor, ang sabi po'y gagaling siya, kaya po nandito kami umaasa.
Di ba? Ganun yung mga testimonies ng marami, nawawala yung totoong dahilan ng pagiging born again, ng pagiging Christian. Nawala yung essence ng regeneration, nawala yung essence ng papaano ba talaga naboborn again yung isang tao. Yung pagiging Lord ni Jesus sa buhay ng isang tao, yung pagiging tagapagpatawad niya at judge sa buhay ng tao, nawawala yun. Dahil napapalitan ito ng Jesus the Healer, Jesus the Provider, the Jehovah Jireh, the Jehovah Rapha, and the Jehovah Tsidkenu. Na hindi nyo naman naiintindihan, pero laging binabanggit-banggit sa pulpit. Di ba? Kasi nga, gustong-gusto natin yung plans to prosper us. Plans to not to harm us. Hindi nyo alam, plants versus zombies lang yan. Yung mga pinagagawa na yan. Di ba? Hindi nyo alam na mga yan ay puro pangako lang na hindi naman talaga iyon ang intensyon. Paano yan hindi intensyon? Samahan niyo po ako sa Jeremiah chapter 25. Let's look at the real context of Jeremiah 29. So puntahan natin Jeremiah 25. Nasabi ko sa inyo dati, sabi ko, aaralin ko ang Jeremiah. Hindi ko na naituloy sa inyo na ituro yung Jeremiah ng unti-unti. Kasi hindi pala siya pwedeng i-series ng unti-unti. You should teach Jeremiah as a whole, I think. Okay? Pero darating tayo doon, ituturo ko sa inyo yung kabuuan ng Jeremiah. Pero bibigyan ko lang kayo ng glimpse ngayon. Okay? Glimpse. Chapter 25, ang sabi ng verse 1, the word came to Jeremiah concerning all the people of Judah. In the 4th year of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, that was the first year of Nebuchadnezzar's king of Babylon, which Jeremiah the prophet spoke to all the people of Judah and all the inhabitants of Jerusalem. For 23 years from the 13th year of Josiah the son of Ammon, king of Judah, to this day, the word of the Lord has come to me, and I have spoken persistently to you. Si Jeremiah nagsasabi. But you have not listened. 23 years na nagsalita si Jeremiah. You have neither listened nor inclined your ears to hear, although the God persistently sent to you all His servants, the prophets, saying, turn now every one of you from his evil ways and evil deeds, and dwell upon the land of the Lord. Si Lord ay nangusap through prophet Jeremiah for 23 years. But no one listened. Okay? Hanggang sa dumating yung last king nila, which is Jehoiakim. Okay? Itong Jehoiakim, nung kanyang reign, ay kasabay naman na nag-reign si Nebuchadnezzar sa Babylon. Sino si Nebuchadnezzar? Siya yung unang-unang ruler, world ruler, okay, nalulupig sa Israel. And sad to say, kung natatandaan ninyo nung diniscuss ko pa how many years na, diniscuss ko sa inyo yung kings. Naalala nyo ba? Nandito na tayo nung diniscuss ko sa inyo yung kings. First and second Kings sa Chronicles. Binanggit ko sa inyo na ang last king ng Israel is Jehoiakim. Siya yung hari na hindi nagkaanak. Na kung tutuusin, parang mapuputol yung prophecy kay Jesus, kay David. Ang prophecy kay David, anong sabi? Hindi mapuputol yung kanyang kingship. Ang problema, pinutol ni Nebuchadnezzar kay Jehoiakim. Hindi nagkaanak si Jehoiakim. So, paano yun? Nakakatakot yun, ba't ganun? Kung hindi magkakaanak si Jehoiakim, paano yung kingship? Paano yung kingship papunta kay Christ? Kaya ngayon ang importansya nung sinulat ni Matthew sa kanilo na tinrace nila yung genealogy ni Jesus. Kasi hindi kay Jehoiakim lumusot yung lahi, kundi sa kanyang kapatid. Okay? Yun yung magaling na nangyari. Lumusot yung lahi ni Jesus, yung tracing ng lahi ni Jesus, hindi kay Jehoiakim, but dun sa kanyang kapatid na lalaki. Hanggang sa tumuloy, pabalik kay David. Ang galing.
Ang galing nun. Okay? So, yan yung nangyari. Time ni Jehoiakim, last king ng Judah, so sasakupin na sila. Sasakupin na sila noong time na to. Pero bago yun nangyari, for 23 years, nangaral muna si Jeremiah. But, ang sad truth, wala ni isa nakinig sa kanya. That is why Jeremiah is called the weeping prophet. Kaya siya weeping prophet kasi iyak siya ng iyak lagi sa Panginoon dahil walang gustong makinig ng message ni Jeremiah. Okay? Kaya nga niya na-invento yung kantang Nangihinayang eh. Nangihinayang. Di ba Jeremiah kumanta nun? Hindi pala. Iba pala Jeremiah yun. Ibang Jeremiah. Si Prophet Jeremiah, si Prophet Jeremiah, masyado kasi kayong seryoso eh. Okay. Si Prophet Jeremiah, 23 years siyang umiiyak, 23 years siyang nagpipreach, pero walang gustong makinig sa kanya. Okay? So, anong sabi ng Panginoon? Tingnan niyo yung verse 7. Yet you have not listened to me, declares the Lord, that you might provoke me to anger. Ito na ngayon yung sinabi ni Fernando po, kapag puno na ang salop, dapat nang kalusin. At noong time na to, napuno ang Panginoon sa kanila. Because the anger of the Lord was already provoked. Okay? Ang sabi dito, with the work of your hand and your own harm. Therefore, thus the Lord of hosts, because you have not obeyed my words, behold, I will send all the tribes of the north, declares the Lord, and for Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, I will bring them against this land and its inhabitants, and against all the surrounding nations, and against all the and I will devote them to destruction and make them horror, a hissing and everlasting desolation. Okay? Ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, parurusahan niya ang Israel, ang bayan ng Diyos, ang kabuuan. Yung 10 tribes before that, kasi ang kausap dito is Judah. Yung 10 tribes bago pa ito ay pinasakop na ng Panginoon sa Assyria. Kung naaalala ninyo, they already vanished. Okay? At itong time na to, Judah was the only one na tanging natitira na lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi na maibabalik yung dating Israel. Di ba? Natatandaan ninyo? Hindi na mababalik yung dating Israel dahil the 10 tribes is what? Scattered. Sino gumawa? Assyrian Empire. Okay? Assyrian Empire. In-scattered sila. Okay? In-scattered sila. Pagkatapos nun, Nebuchadnezzar came from Babylon. Nebuchadnezzar targeted the remaining lands of Israel, which is Judah. Yung 2 tribes. Okay? Which is Judah and Benjamin. Kaya nga, nung nakabalik at nung panahon ng Panginoong Hesus, ang Israel na tinatawag nila is not already Israel na lang na talaga, but the Judah na lang. Kaya nga kung matatandaan ninyo, si Paul ay galing sa lahi ni Benjamin. Tapos si Jesus ay galing sa lahi ni Judah. Wala nang galing sa kanila sa lahi ni Ruben, ni Simeon, nung iba-iba pa, dahil wala na yung lahi na yun. 2 lahi na lang ang natitira sa Israel, that is Judah and Benjamin. Yun yung sasakupin ni Nebuchadnezzar. Dahil sa mahal sila ng Panginoon at yung pangako ng Panginoon kay David. Kasi sa Judah, kahit papaano, may lumilitaw pa isa-isang good kings. Bad kings, good kings. Bad kings, good kings. Bad kings, good kings. Bad, good. May lumilitaw-litaw na ganoon sa Judah. Sa Israel, all throughout, simula nung pagkatapos ni Solomon, nung nabiyak yung kingdom into 2. After ni Solomon, na-divide into 2 kingdoms, tama? The 10 tribes, saka yung 1 tribes, yung kinuha ni Jeroboam, natatandaan niyo yun, tinurong sa inyo, yung 10 tribes na kinuha ni Jeroboam, those tribes, those 10 tribes, never had a good king. Never. Kaya nga nauna silang pinaubos ng Panginoon. At simula nung nawala na yung 10 tribes, tapos itong natitirang 2 tribes, pinasakop ng Panginoon kay Nebuchadnezzar. Okay? Ano ang nangyari? To cut the story short, pinasakop sila ng Panginoon for 70 years kay Nebuchadnezzar. Kasama dyan, sila Daniel,
Si Shadrach, si Meshach, si Abednego, sila Nehemiah, sila Ezra, kasama dyan sa mga nasakop noong time na yan. Okay? Kinuha ni Nebuchadnezzar all the elites, lahat ng matatalino, nagkaroon ng entrance exam. Okay? Ngayon, lahat ng magagaling kinuha. Ang iniwan lang lahat ng mga mahihina, mga frail, mga mahina ang isip. Lahat yun natira doon sa Judah. Ang problema, gaya nung pinreach ni Pastor Charlie nung Sunday, kinuha rin lahat ng ari-arian ng Judah. Therefore, wala na silang kakainin, wala silang ikabubuhay. Dumating sila sa point, kagaya nung binasa rin natin last week, sabi nga ni Pastor Charlie, dumating sila sa cannibalism. Kinain ng mga nanay yung sarili nilang mga anak. Yun yung sitwasyon noon. Pero, merong malaking pero dyan. Bago yan dumating, there is a prophet, a false prophet in the name of Hananiah. Kung kilala niyo si Hananiah, there is a false prophet na dumating sa chapter 28. Okay? Sabi ng verse 1, chapter 28 verse 1, in the same year, okay, in the beginning of the reign of Zedekiah, king of Judah, in the 5th month of the 4th year, Hananiah, the son of Azur, the prophet of Gibeon, spoke to me in the house of the Lord in the presence of the priests and all the people, saying, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, I have broken the yoke of the king of Babylon. Within 2 years, I will bring back to this place all the vessels of the Lord. So sinabi ni Hananiah, 2 taon lang, ibabalik na lahat ng kinuha ni Nebuchadnezzar. Babalik na niya yun dito sa Israel, sa Judah. Okay? Tapos, I will also bring back to this place Jeconiah, the son of Jehoiakim, king of Judah, and all the exiles of Judah, who went in Babylon. So, lahat ng tao, ibabalik ko dito. Lahat ng sinakop, ibabalik ko dito. Yun ang sabi ni prophet, false prophet Hananiah. Okay? Verse 5, then the prophet Jeremiah spoke to Hananiah the prophet in the presence of the priests and all the people who were standing in the house of the Lord. The prophet Jeremiah said, Amen. May the Lord do so. May the Lord make the words that you have prophesied come true and bring back to this place from Babylon the vessels of the house of the Lord. So sarcastically, sabi ni Jeremiah, sana nga bumalik nga sila. Sana nga maibalik nga dito yung sinasabi mo. Sana nga mangyari yan. Okay? The prophets who precedes you and me from the ancient time prophesied war, famine, pestilence against many countries and great kingdoms. And for the prophet who prophesies peace, and when the Lord that had prophet comes to pass, when it will be known that the Lord has truly sent the prophet. Ang sabi ni Jeremiah, tingnan natin, kasi yung mga nauna sa akin, ang propesiya nila, war, pestilence. Ikaw ngayon, nangangaral ka ng peace. Tingnan natin kung sino ang mangyayari sa ating dalawa. Doon mapapatunayan kung sino yung totoong prophet. And that's the challenge that prophet Jeremiah said to false prophet Hananiah. Okay? Parang yung false prophet ngayon na sumisikat dito sa Pilipinas na nag-prophesy ng April 23, si Sadnu, na galing ng India, na nag-prophesy daw ng tragedy sa Cebu, saka sa Tacloban. Okay? Sad to say, sabi ko nga dun sa comment ko sa Facebook, kung totoong prophet yan, bakit sinabi niya Tagum City? Wala namang nangyari sa Tagum. So, ibig sabihin, false siya, kasi hindi siya 100% correct. Ibig sabihin, tsamba. Tsumamba siya sa Tacloban, saka sa Cebu. Pero hindi siya pumerfect dun sa Tagum. Okay? Sabi nga ni Jeremiah, Amen. Sana nga mangyari, bumalik sila. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi mangyayari yan. Kasi kung ano yung sinabi ng yung sinabi na magkakatotoo, yun yung totoong prophet. Then the prophet Hananiah, verse 10, took the yoke bars from the neck of Jeremiah the prophet and broke them. Kinuha niya raw yung yoke bar, tapos binrake niya. And Hananiah spoke the presence of the people, saying, thus says the Lord, even so I will break the yoke of Nebuchadnezzar, king of Babylon, for the neck of all the nations within 2 years. Ang sabi niya, 2 years lang mamamatay si Nebuchadnezzar. Yan yung niya. Yan yung prophecy niya.
Okay? So in short, sa chapter 28, okay, sa chapter 28, nag-prophesy itong si Hananiah ng false prophecy. Bakit natin nasabing false prophecy? Dahil umabot ng 70 years yung pagsakop sa Israel. Sabi niya, 2 years lang, babalik na. Eh, ba't umabot ng 70? Okay? Ano pang nangyari? Jeremiah 25, ang sabi ng verse 11, ito ang sabi ni Jeremiah, "This whole land shall become a ruin and a wasteland, and this nation shall serve king of Babylon. 70 years." Alam niyo ba yun na nagkatotoo, yung 70 years na yun. So Jeremiah was right. Okay? Jeremiah was right. Tapos, balikan natin yung Jeremiah 28. Verse 15. Nasusundan niyo ba ako? Nakukuha niyo yung flow ng story? Okay. Tingnan niyo yung verse 15. Eto. Verse 15, "And Jeremiah the prophet said to prophet Hananiah, 'Listen, Hananiah, the Lord has not sent you.'" Diniretso niya. "The Lord has not sent you, and you have made these people trust in a lie." Okay? Binibigyan niya lang ng false hope. Yung mga tao na 2 taon lang yan, tapos yan. Sabi ni Jeremiah, hindi totoo yan. Binibigyan mo lang sila ng false hope. Sabi ng verse 16, "Therefore thus says the Lord, Behold, I will remove you from the face of the earth. This year you shall die, because you have uttered rebellion against God." Okay? Alam niyo kung ano nangyari? In the same year, in the 7th month, the prophet Hananiah died. Nauna pa siya dun sa prophecy niya na 2 years. Patay si Hananiah. Okay? Patay si Hananiah. Yan yung storya, yan yung background bago binanggit yung chapter 29. Ngayon, dahil yan na yung bakbakan ng chapter 28, punta na ngayon tayo ng chapter 29. Naintindihan nyo na po yung context? Okay? Merong nagpa-prophesy ng false. Merong nagpa-prophesy ng false. Merong nagsasabi sa kanila ng false hope. Kaya ngayon, pagdating ng 29, these are the words of the letter that Jeremiah the prophet sent from Jerusalem to the surviving elders and exiles, the prophets of all the people whom Nebuchadnezzar has taken, exiled from Jerusalem to Babylon. Ito yung sinasabi ni Jeremiah dun sa mga natira sa Judah. Okay? This was after King Jeconiah and the queen mother, the eunuchs, the officials of Judah and Jerusalem, the craftsmen, metal workers, so on. Tapos, ang sabi, verse 7, "But seek the welfare of..." Bago pa mag-7, ang sabi, verse 4, Verse 4, 29 verse 4, "Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all exiles, and I have sent exile from Jerusalem to Babylon. Build houses, live in them, plant gardens, and eat their produce. Take wives." Parang in short, sabi ng Panginoon sa Allah, ituloy nyo lang yung buhay nyo. Okay, mag-asawa kayo, kumain kayo, magtanim kayo, magtayo kayo ng bahay nyo. Ang sabi pa doon, that they may bear sons and daughters, multiply there and do not decrease. Verse 7, "But seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its behalf, for in its welfare you will find your welfare." Sinasabi ng Panginoon, nakita nyo na pinarusahan ko kayo ngayon. Okay? Pero ituloy nyo yung buhay nyo. Manalangin kayo ulit. Mag-pray kayo ulit. "For thus says the Lord of hosts, the God of Israel, do not let your prophets and your diviners who are among you deceive you." Huwag yung hayaang dayain nila kayo. "Do not listen to the dreams that they dream, for it is a lie. For that they are prophesying to you in my name. I did not send them, declares the Lord." Bakit? Bakit niya sinabi yon? Dahil ang sabi ng verse 10,
For thus says the Lord, when 70 years are completed from Babylon, I will visit you and I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. Ngayon palang lilitaw yung verse na, for I know the plans I have for you. Ibig sabihin, hanggat hindi natutupad yung 70 years, hindi kayo makakabalik dito. Kaya huwag kayong magpapapaniwala dun sa mga false prophet na in 2 years lang makakabalik kayo. Okay? In short, this passage is telling the people of Israel na hanggat hindi natutupad yung 70 years, hindi sila pwedeng makabalik. Ngayon, anong ibig sabihin ng passage? Yung ibig sabihin ng for I have the plans I have for you. Ibig sabihin, kailangan kong kompletuhin yung parusa ko sa inyo. Diba? Pero kino-quote natin yung passage na yan at tuwan-tuwa tayo dyan. I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Hindi nyo alam na ang gustong sabihin dyan ng Diyos, kailangan ko muna kayong i-punish ng 70 years para maintindihan nyo. So paano yan? Memory verse natin yan. Gusto nyo parusahan kayo ni God ng 70 years? Diba? Yan yung ibig sabihin ng passage. For I know the plans. Huwag kayong magmarunong ang gusto sabihin ng Panginoon. Alam ko kung anong gagawin ko sa inyo. Hindi ko kayo isusubo sa masama. Dinala ko kayo sa Babylon para ituwid kayo. Yun yung gusto sabihin ng Panginoon sa kanila. Kaya hindi po ito patungkol sa prosperity. Hindi ito patungkol sa parang pagandahin yung buhay natin. Gawin yung memory verse yan, tapos angkinin nyo. Claim it, claim it. This is not about that passage. The passage is not talking about it. Hindi ganyan ang gusto sabihin ng passage na yan. Nakakatakot yung ibig sabihin ng passage na to. Okay, ang sabi dyan, for I know the plans I have for you, plans for welfare, not for evil. I give you a future of hope. Kaya binanggit yung future of hope, antayin niyo yung 70 years. Antayin niyo yung 70 years. Kasi ibabalik ko kayo. Dahil pag sinabi ni God, nangyayari. Tama? Kaya nga ang lakas ng loob ni Jeremiah. Ang lakas ng loob niya sabihin kay Hananiah yon. Sana nga mangyari yan. Pero tingnan natin kung mangyayari. Kasi sabi ng Panginoon nga, yung palang mamamatay ka na. On the 7th month, patay siya. Pero pinalakas niya ang loob ng mga natira. Tuloy nyo lang yung buhay nyo. Mag-asawa kayo. Huwag kayong manlumo. Okay? Bakit? Kasi God has plans for you. At part ito ng plan. Ano yun? Yung pagtutuwid sa kanila. Because for 23 years, hindi sila nakinig kay Jeremiah. Bukod pa yung bago si Jeremiah. Bago si Jeremiah ay napakahabang panahon na ang Israel ay lalapit sa Diyos, lalayo sa Diyos. Lalapit sa Diyos, lalayo sa Diyos. Diba? Lagi silang tayo ng Diyos-Diyosan na laging kinagagalit ng Panginoon sa kanila. Kaya nung napuno ang salop, nung nagalit ang Panginoon, eto na yung judgment ko sa kanila. Okay? Ano yung judgment? Pinasakop sila kay Nebuchadnezzar. At hindi yun madali, 70 years. Kung 30 anyos kayo nung nangyari yun, patay na kayo after. Diba? Kung kasing edad kayo nila blessing, halimbawa 8 years old kayo, nang dumating yan, hindi pa rin tayo sigurado kung buhay pa kayo pagdating ng 70 years. Kasi 78 na yun. You're not yet sure. Ibig sabihin, dahil sa galit ng Panginoon, mauubos lahat nung ano na yon, yung generation na yon. Mauubos na silang lahat. Parang renewal, parang bagong simula yung mangyayari. Parang ang gusto mangyari ng Panginoon, itutupad niya yung kanyang pangako sa bagong generation ng mga tao na hindi na yun yung tao nagkasala sa kanya before. Diba? Yun yung ibig sabihin ng passage. Ano sabi ng verse 12? Then you will call upon me and come and pray to me and I will hear you. Pagkatapos ng 70 years, pakikinggan ko kayo ulit.
Kaya kung aangkinin nyo yan, yung passage na yan, you should wait for 70 years para matupad yung pinapanalangin nyo. Huwag kayong mag-antay ng immediate na sagot. Di ba? Lord, inaantay ko po yung God's will mo para sa akin. Di ba? Yung gwapo, matalino, mayaman. Well, maghintay ka ng 70 years. Ganun ba yun? So, pastor, ano yan? Unang-una, hindi yan para sa inyo. This is for the exile who are remained in Judah nung time ni Jeremiah. This message is a message of despair. Okay? This message is a message of, punishment. Malungkot na storya po yung passage na yan, hindi yan masaya. Pastor, hindi ba? Totoo naman, may plan si God. Opo, tama yun. God has a plan for each and every one of us. Pero wag nyo nang gamitin yung passage na yan para ipagdikdikan sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng maraming Kristiyano, na papagandahin ng Diyos yung buhay natin. Wag nyo obligahin ng Diyos na kailangan maganda at prosperous yung buhay natin. Okay? Kung papagandahin niya, siya bahala doon. Kung hindi, siya pa rin ang bahala doon. Kasi nga, He knows the plans, di ba? Kung He knows the plans, bakit takot tayo for the future? Di ba? Kung He knows the plans, bakit takot tayo for the future? Eh, He knows the plans pala eh. So bakit, kung He knows the plans, bakit iniisip mo kailangan lagi prosperity lang? Okay? So anong yung lesson na matututunan natin dyan? Okay? Actually, kung pupusisiin nyo talaga yung passage na yan, this passage tells that God punishes whom He loves. Number 1. Okay? Unang bagay na dapat nyo maintindihan dyan, pinarurusahan ng Diyos yung kanyang mga minamahal. At yun yung part ng kanyang plan. Okay? Pinarurusahan ng Diyos yung kanyang mga minamahal. Kaya kung kayo ay merong mga problema sa buhay, okay, hindi laging si Satan ang may kasalanan dyan. Okay? I rebuke you sin. I rebuke you sickness. I rebuke you poverty. Lumayas ka sa buhay namin. Kung ano-ano nire-rebuke, pati poverty, nire-rebuke. Pati bagyo, I rebuke you. Mga ulan, mga bagyo. Eh, He knows His plans nga eh. Minsan, pagsubok, minsan, punishment, pero minsan, hindi ba pwedeng natural law of life lang? Talagang nagkahirapan. Nagkaroon ng retrenchment. Downsizing. Huwag mo sabihin sinusubo ka ni God, kasi hindi naman kayo lahat sa office Christian. Alam ka namang i-downsize ni God yung buong kumpanya para lang subukin ka. Napaka-selfish naman nun. Di ba? O kaya, dahil sa pinarurusahan ka ni God, di ba? Nagkaroon ng calamity para lang parusahan ka. Sobra naman. Yun yung isa sa mga kumakalat sa Facebook ngayon, pinarusahan daw yung Eastern Visayas. Napakalupit nyo naman, ba't parurusahan yung buong Eastern Visayas? May mga pastor na nadamay, may mga Christian na nadamay, pinarusahan. Di ba? Hindi ba pwedeng natural disaster lang talaga? Dahil nangyari. Di ba? Pero hindi nyo maialis, may mga nangyayari talaga sa buhay natin na because of punishment. At ito isang bagay na tandaan ninyo. Okay? Yung correction, okay, sa punishment, hindi lagi madali yun. Okay? So number 1 natin, ano? Ano number 1 natin? He punishes whom He loves. Number 2, ito yung masakit. Number 2 is correction and punishment is part of
His plan. Nakuha niyo po? Correction and punishment is part of His plan. Lagi niyong iisipin na kasama yan lagi sa buhay natin. Kaya there are times sa buhay ninyo, kapag gumawa kayo ng kasalanan, maybe agadan, minsan matagalan, pero for sure, gumagawa ng paraan si God para matuto tayo ulit. And part of it is the judgment or chastisement. Pangatlo, God's punishment isn't that easy. Hindi po ito madali. Okay? Pag nagparusa si God, hindi po madali. Agree or disagree? Si God masarap magmahal. Yan lagi yung pinipreach ng marami. Pero hindi nyo rin nakikita na mahirap din siyang bagalin. Masakit din siyang bagalin. When He punish, it isn't easy. Pag siya ay nagparusa, hindi ito madali. Number 4, the purpose of punishment is for our own good. Yung kanyang pagpaparusa ay para sa ating ikabubuti. Kaya niya binanggit yung, for I know the plans I have for you. Kasi ang Juda gusto nilang lampasan yun yung punishment na yun, yung prophecy na 70 years. Kaya pinipilit nila, nag-iimbento sila na 2 years lang. No, kailangan nyo yung daanan para yan sa ikabubuti nyo. Kaya nga kahit sa mga magulang, kahit masakit, di ba? Kahit masakit na parusahan yung ating mga anak, kahit masakit na kayo mismo yung papalo sa kanila o gagawa ng disiplina, still tama pa rin na disiplinahin sila. Tama po? Yes. Because that is for their own good. Attention parents. Kahit mahirap, kailangan nating gawin yan. Dahil para yan sa ikabubuti nila. Attention mga anak. Kahit masakit yung palo ni nanay at ni tatay, ni mami, ni daddy, ni papa o ni mama, part ito ng gusto namin na maituwid kayo para wag kayong mapahamak sa inyong paglaki. Okay? Kaya yan ay part. Ganun din si God sa atin. So I want you to understand that Jeremiah 29 is not about for having a good future lang per se. But always think in your heart na bago sinabi yan, kailangan nilang pagdaanan o i-endure yung punishment ni God. Ngayon, kung naiintindihan nyo yan, at sinasabi nyo sa puso nyo, Pastor, ako naman iniisip ko na alam kong may mga times na parurusahan ako ni God, pero merong times na maitutuwid niya na ako at ibabalik niya ako sa tama. Kapag yun na yun nasa puso nyo, you can use Jeremiah 29. At pwede nyo sabihin, I know the plans I have for you, says the Lord. Kasi alam mo na yung passage na yan ay patungkol yan sa pagtutuwid ni God sa Israel. So kung aangkinin nyo yung passage na yan, angkinin nyo yan during the times na pinarurusahan kayo ni Yahweh. Huwag yung meron kasi kayong hinihingi. Okay? Angkinin nyo yan dun sa times na alam ninyo that God is correcting or punishing you because of your sins. And you know na kahit mahirap yung nangyayari sa'yo, He is going to bring you back to the right path. Iyan yung meaning ng passage. Okay po? Salamat sa Panginoon. I hope na naintindihan nyo yung passage na ito at magamit ninyo sa tamang paggamit na ayon sa sinasabi ng Scriptures. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Panginoon, salamat sa sinabi mo through the prophet Jeremiah in the passage dun sa chapter 29 that you know the plans you have for us.
plan to prosper us and not to harm us, to give us hope and a future, O God. And you know, Lord God, what our future should be. Alam mo rin, Panginoon, kung ano yung nararapat sa amin. Kaya nga, minsan kailangan namin pagdaanan even the hard things. Even the consequences of our sins. For us to be corrected and to bring us to the right path. I pray, Lord, na sa pamamagitan ng mga passage na ito na amin na napag-aralan, maintindihan namin, Panginoon, na kailangan namin i-endure, Lord God, ang mga corrections mo. Kailangan namin maintindihan na kapag kinokorek mo ito, kami hindi ito madali, Panginoon. And it is part of your love. And your correction is part of your plan to us. Dalangin ko nga, Panginoon, na lagi namin itong isabuhay, Panginoon. Upang anuman yung aming nararanasan ngayon, alam namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na siyang mabuti para sa amin sapagkat mahal mo kami, kaya mo kami tinutuloy. Thank you, Lord God. I pray that this would be clear in everyone's heart para sa amin dito sa Word of Life. Salamat sa iyo, Panginoon. Kami po ay patuloy na umaasa na maunawaan pa rin namin ang iyong salita in the light of your Holy Spirit guiding us every time that we read your Bible, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.